Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pagkaraan ng halos 2 taon nang ginulat ng Bay Area Dragons ang PBA kung saan dumiretso ito ng finals laban sa nagkampyon na Barangay Ginebra, may panibagong guest team ang darating sa liga, ang Hong Kong Eastern. Lahat ng mata ay nakatutok sa guest team kung saan maglalaro ito sa unang araw ng doubleheader ng PBA Season 49 Commissioner's Cup na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City itong Miyerkules, ika-27 ng Nobyembre. Ang koponan ng Phoenix ang magkakaroon ng unang pagkakataon para subukan ang kakayahan ng Hong Kong sa main event sa gabi, habang ang Terra Firma ay makikipagbanggaan sa Converge sa unang laban. Kasama sa koponan ng Hong Kong na lumahok din sa East Asia Super League ang 3 players na naglaro din para sa koponan ng Bay Area. Nagbabalik sa PBA Hardcourt sina Kobe Lam, Hayden Blankley at Glenn Yang pagkatapos ang kanilang magandang performance para sa Dragons nung sila'y nagtapos sa ikalawang pwesto sa Commissioner's Cup, 2 season na ang nakalilipas. Hindi rin maninibago ang kanilang import na si Cameron Clark na una nang nakita sa aksyon sa koponan ng NLEX at San Miguel Beer. Ipaparada ng Fuel Masters ang kanilang bagong import na si Donovan Smith para subukang lagpasan ang kanilang malamyang performance sa Governor's Cup. Umaasa naman ang Phoenix sa kanilang mga pambatong players sa katauhan ni Tyler Teo, Jason Perkins at Kenneth Tuffen. Samantala, nakatutok naman ang spotlight sa matagal nang inaantay na debut sa PBA ni Jordan Heading. Nasusubukang gabayan ang Converge para sa isang panalo laban sa koponan na nag-draft sa kanya noong 2021. Nakapagtataka at hindi man naglaro si Heading sa Jeep na naglaro sa ibang bansa bago nakuha ng FiberXers sa isang trade. Una ding matutunghayan sa kanilang bagong koponan sina Terence Romeo at Vic Manuel ng Terra Firma na kakatrade lamang mula sa San Miguel kapalit ni Wami Chongson at Andreas Kahili. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napagdesisyonan ng NCAA na kansilahin ang battle for third place sa pagitan ng San Beda University at Lyceum of the Philippines University na nakatakda sanang ganapin sa Disyembre 7. Sa isang memorandum, sinabi ni Management Committee Chairman Hercules Calianta na hindi na itutuloy ang laban para sa ikatlong pwesto sa nasabing petsa dahil sa ilang logistical issues. Ang orihinal na schedule ng laban ay sa umaga ng Disyembre 7 bago ang game ng NCAA Finals na pinaglalabanan ng Mapua University at De La Salle College of St. Benilde sa hapon. Subalit nagkaroon ng problema sa venue dahil hindi ito available. Dagdag ni Calianta na tinitignan ng NCAA na gawin ang third place matchup bago ang Game 1 ng Finals na nakatakda sa Disyembre 1. Samantala, tuloy pa rin ang schedule ng NCAA Finals Series. Bubuksan ng Mapua at Benilde ang kanilang Best of 3 series sa Linggo, Disyembre 1, na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Madaling dinispatcha ng PLDT ang Capital One kung saan denominan nila ang Solar Spikers 25-17, 25-20 at 25-17 para manatiling walang bahid ang kanilang record sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference sa larong ginanap sa PhilSports Arena. Kumuha ng lakas ang high-speed hitters sa kanilang pambatong player na si Savvy Davison na tumikada ng 17 puntos kasama pa ang 7 excellent receptions para pagandahin ang kanilang baraha sa 3-0 at kunin ang liderato sa team standings. Sa kabilang banda, hinahanap pa din ng Solar Spikers ang kanilang unang panalo kung saan bumagsak sila sa 0-3 record. Nag-ambag naman sina Erica Santos at Fiola Ceballos
para sa PLDT na kapwa nagtapos na may tig 11 puntos bawat isa. Sa isa pang laro, nilampaso ng Cherry Tigo ang NX LED pagkatapos ang pahirapang panalo sa unang set 26-24, 25-15 at 25-18 para ipaghiganti ang kanilang naunang talo laban sa Signal. Pinangunahan ni Princess Robles ang crossovers sa nagawa nitong 15 puntos habang ang veteranong si Abby Maranyo ay nakapagtala ng 11 markers. Napaganda ng crossovers ang kanilang record sa 2-1 habang bumagsak ang Chameleons sa 0-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.